Hi, good morning. Jogging po ako ngayon dito sa Ashok. Malamig pero masarap. Your precious blood has made my spirit blessed. Hello, good morning. Nandito po ako ngayon along ng Danube River. Yung second longest na river in Europe. So, maaga pa po ako nag-jogging. Ito yung aking isa sa mga hobbies dito. So, every morning, kung hindi every morning, may mga times na hindi rin ako nakakapag-jogging. Pero hanggat kaya ko, magja-jogging ako to keep myself healthy. So after ko mag-devotion o di kaya pag wala na akong gagawin, dito po ako nagja-jogging. So ito yung place. Malapit lang kami sa Danube River. Ang ganda. Dito kami minsan nagpi-picnic. This morning, I just want to share with you this beautiful place here. At sobrang na-amaze po ako sa biyaya ng Panginoon. So, habang nandito po ako, I feel so closer to God. Kasi kung titingnan po ninyo, ayan. So, ang ganda. I'm just waiting for the sun to come out. Ang ganda. Super. I'm so amazed. So, for today, I would like to share with you a Bible verse. One of my favorite Bible verses that has really manifested in my life, na masasabi kong ang Diyos totoo, tapat sa lahat ng sinasabi niya. May mga pagkakataon that as a human being, I have doubted God. Pero alam niyo po yun, maraming beses na pinakita ng Diyos yung kanyang kabutihan. It's just that siguro ako yung taong hindi lang siguro ako yung taong doubtful, questioning God many times. And masasabi kong dumarating din ako sa punto na nanghihina yung faith ko. Pero this Bible verse has really manifested in my life. Gaya ng sabi sa Psalms 37 verse 4, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Maraming beses na pinakita ng Lord na pinagkaloob niya pala yung maraming desire ng puso ko. Just like living in a place, naalala ko dati nag-post pa ako sa Facebook na gusto kong tumira sa isang lugar na puro nature, sariwa ang hangin, and look where I am now. God has blessed me to live in this place. Gaya na sabi niya, delight yourself in the Lord and He will give you the deepest desires of your heart. Ang lalim po, no? Deepest pa. Yung pinakamalalim na dinedesire ng puso mo. Yun lang.
hindi agad-agad ibibigay ng Lord. It is a process. When God places a desire in your heart, you will go through a lot of processes. There will be times that you will stumble, you will fall, but sabi nga, the righteous, no, will fall for 7 times. Pero ibabangon at ibabangon ka talaga ng Panginoon. God will be the lifter of your head. And God will fight for you. God will fight with you. Hindi ka iiwan ng Lord. He will never leave you nor forsake you. And I just want to make this video as an inspiration to many, sa mga young people, to those who are young at heart, no? Those who are in their 30 plus, 40, 50, 60s, 80s, or 90 plus, o baka 100 years old na. Do not give up on your desires, on your dreams. And don't think na even if you are already, kumbaga, lagpas na sa kalendaryo yung edad o nasa bingo na yung edad, it's not too late for you to reach for your dreams. And always make yourself ready, always prepare while waiting for the manifestation of your dreams, while waiting for the answers from God about your prayers. It's just that kailangan ka lang ihanda ng Panginoon. Just like Joseph, the dreamer in the Bible, God has placed a dream, a desire in his heart. And hindi naman agad-agad yon magic, no? Si God naman hindi genie na once na sinabi agad nandiyan, no? Yung kumbaga lalo na kung mga malalaking desires or God is preparing you for a greater purpose. You still have to wait for the process. 'Di ba, gaya ng mga prutas, hindi mo naman agad-agad makakain yung prutas na nasa puno. Kailangan mo pang hintayin yung mahinog. And gaya ng mga barley, ng palay, no? Maraming proseso kailangan alagaan, no? Kailangan may sapat na tubig. And those are the moments ng molding process ng Lord sa'yo. Wow, ito na po, beautiful. Palabas na po siya. Ayan na po, yung hinihintay ko. Nag-jogging ako mula sa Haim. Ayan, let's wait. Unti-unti, no? Lumalabas na yung araw. This past few days po, nagkaroon ng bagyo baha dito. And hindi ko alam kung gaano kataas yung naging flow ng tubig dito sa Danube River, pero dun sa Lower Austria or yung tinatawag na Niederösterreich, medyo mataas daw ang baha according sa news, and even sa Vienna. So dito hindi ko po alam kung gaano kataas kasi hindi kami pumunta dito during the time na bagyo po. So ang ganda lang kasi after, there's always a sunshine and a rainbow after the rain. So ayan, nag-good morning na sa atin ang araw. Ang ganda-ganda. So amazing. So nakita ko to from Haim, dun sa aming nursing home. Ang ganda lang. Ayan. So beautiful. Amazing, amazing ang grace ng Diyos. So amazing yung araw. Ayan po. Ito ang Danube River. It's so beautiful here. So peaceful. So, ayan po. Ayun nga po. Balik tayo dun sa kwento ni Joseph, no? Before siya maging
or before siya mag-rule sa Egypt, and before he became a leader, before magkaroon ng manifestation yung pinakita ni Lord sa kanya sa dreams. He went through a lot of processes. Andyan yung he served in Potiphar's house, and nandun yung tinempt siya ng asawa ni Potiphar, pero he ran away, and because of his integrity. So ayun, pero sa kabila nung tumakbo siya sa kasalanan, nakulong pa rin si Joseph. Pero kumbaga yung lowest place na yon, no, yung sa jail kung saan nakulong si Joseph, doon niya rin nakilala yung tauhan ng hari. And because of that, no, kung babalikan po ninyo yung story, ginamit ng Lord yung tauhan ng hari na nakilala ni Joseph sa jail para itaas si Joseph. And in God's perfect time, nagamit ng Lord si Joseph to save not only the people of Egypt, but his family and the other people in the world during the time of famine. So amazing, amazing. So ito po yung nung araw. Ang ganda lang. Sobrang na-amaze ho ako. Po sa atin, if God has placed a desire in your heart, ibabad mo lang sa prayers, soak it in prayers. Yung akala mo imposible para sa'yo, pero yung pala posibleng-posible talaga sa Panginoon. And there's nothing impossible with God. Alam niyo po, sabihin ko sa inyo, ako yung sa klase namin, no, during the time nung elementary, though, nasa section 1 ako. Biyaya ng Lord yun mula grade 2 hanggang grade 6 naging section 1 ako. And sa amin, sa klase namin, though nung nagkaka-honor ako, pero hindi yearly, hindi consistent na nakakapasok ako sa top. Kumbaga lagi ako nasa dulo. And masasabi ko siguro because of that rating, masasabi ko na I am one of the least, o baka ako yung least. And I'm still thankful to God, no? Kasi habang lumalalim ka pala sa Panginoon, and habang nagbabasa ka ng Bible, binibigyan ka ng Lord ng wisdom, understanding sa mga bagay na nahihirapan kang intindihin noon. Sabi nga wisdom starts or comes from the fear of the Lord. Habang nagkakaroon ka ng matinding pagkatakot sa Diyos, and sinisik mo ang Panginoon with all your heart, hindi ipagdadamot ng Lord sa'yo yung karunungan. Alam niyo po, nung dati pa ako nag-aaral ng Deutsch, I tried to apply sa Germany, pero I failed. So, God opened the door for me dito sa going here sa Austria. And hindi ko masasabing perfect na yung Deutsch ko, yung German language ko. Napakahirap po talaga ng German language. Masasabi ko ilang taon na yata ako nag-aaral ng German language, pero hanggang ngayon may mga imperfections pa din. No? Pero I'm still thankful to God kasi sinamahan ako ni God, and kumbaga hanggang ngayon binibigyan tayo ng wisdom ng Panginoon. And may mga times na baluktot pa rin yung dila ko sa Deutsch, pero nakaka-survive po tayo sa trabaho sa biyaya ng Diyos. Sinasabi ko na lang minsan sa mga pasyente ko o di kaya sa mga kasama ko na bitigidol mit Mia oder bitigidol mit mein Deutsch es ist nicht perfect oder mein Deutsch ist nicht gut. Ibig sabihin po nun, please be patient with my Deutsch oder
Please be patient with me because my Deutsch is not that good. Pero minsan na-appreciate naman nila, no? Good naman daw yung Deutsch, pero for me, it's not yet it's not yet that good. No, it's not yet that perfect. And biyaya ng Panginoon, nakaka-survive tayo sa trabaho. At magpapasalamat ako sa Lord sa work na pinagkaloob niyo sa akin dito. Sa experiences ko sa Pilipinas, hindi ko naman po yun mababaliwala. And I treasure where my experiences were. God used them to make me who I am right now. Naiyak ako. Naiyak pa ako sa daan. Dito pa ako naiyak, no? Buti walang dumadaan. Pero sobrang appreciate ko lang yung presensya ng Panginoon sa mga oras po na to. Sobrang thankful ako sa Lord for His words. And I'm so thankful to God for not giving up. So ito ulit yung araw. Ganda lang. So, ayun. I appreciate. So, ayun po. And do not give up on your dreams. If gusto nyo pong kayo o mga anak nyo makapunta kayo dito sa Austria, possible naman po yun. May mga open doors na pinagkakaloob ang door sa place po na to. May mga nakilala ko mga Filipina, nagpunta sila dito, hindi sila mga nurses. Yung iba, nag-tourist visa sila dito, tapos nakahanap sila ng mga partners, ng naging asawa nila. Then, ayun ho, nagstay na sila dito. Meron din mga nag-direct dito. So, maraming ways ang Lord. If you will pray to God, no, He will really open doors for you. It's just that we really have to go through a lot of process, no. And knowing that Austria is really one of the safest countries. Kasi dito po, sabihin ko sa inyo, dito yung mga buildings, kahit mga malalaking buildings, walang gwardiya dito. I was asking my colleagues, bakit ganun walang gwardiya dito? Hindi naman daw kailangan kasi wala kang magnanakaw dito. So sa city may magnanakaw, pero kumbaga may mga pulis din naman, no, na rumoronda, and very strict sila sa security dito. Nung bago nga ho kami mapunta dito, every 3 months hinihingan kami ng NBI record, tapos ipapa-apostille pa namin sa DFA. So strict sila sa security dito and sa safety. And kahit ilagay mo nga yung cellphone mo sa daan, ayan, meron nga ako kanina, may record ako na nagja-jogging ako. Iniwan ko lang yung phone ko doon sa isang upuan, then just to record ano, yung jogging ko. And wala namang lumapit, ganyan, wala namang nagnakaw. So dito po, may mga integridad naman yung mga tao. Napakalinis din dito. Maybe this place is not also perfect, pero ayoko na lang tingnan, no, yung mga imperfections ng mga lugar na napupuntahan ko, kasi mas na-appreciate ko yung beauty, yung nature, no, yung creation ng Lord. And sabi nga, choose to see the good in every bad situation. As you continue to choose to see the good, no, parang lalagpasan na lang ng mata mo yung mga negative na nakikita mo. Mas more on goodness ng Lord yung nakikita mo. If you fix your eyes on Jesus, you will continue to see the beauty in the world. And parang matitrain mo na rin yung sarili mo na parang walang masamang tinapay para sa'yo. Dumadaan ka sa pagsubok, minsan nagagalit ka sa sitwasyon, nagagalit ka sa tao, nainis ka sa tao, pero andun you still choose to forgive, choose to be thankful for the experiences. So, ayun, you still choose love. You still choose to love that person.
no matter what, you still choose to forgive. And just love them kahit na nasa, kumbaga, just love them from a distance. So ayun, napakasarap po magstay dito. Ang sarap mag-jogging dito kahit umaga. Alam niyo 'yon, parang nung unang dating ko dito, lamig na lamig ako, nanginginig ako. yung lamig niya is agad to the bones. Pero ngayon parang nasasanay na rin naman ho ako. So, ayun, I'm so thankful to God. So, hanggang dito na lang po. I hope you enjoy my short video on Facebook. I hope you are inspired. So, I will go back now to our nursing homes. Later po, mga 8:15. Hihintay lang ako ng bus. So, ayun. I'm really so thankful to God. So, ito na po yung haring araw. Ayan, siya sa likuran ko. So, ang ganda. So, thank you so much, everyone. So, let's pray. Heavenly Father, I just want to thank you, Lord, for everyone who will be watching this video right now. I hope and pray that you bless them with wisdom and understanding. I pray, Lord, that you bless the desires of their heart, ano man po yung desire ng puso nila. And I pray na ipagkaloob nyo rin po yun, Panginoon, in your perfect time. Prepare their hearts, Lord, for whatever man yung process na pagdadaanan nila. At nawa, Lord, may their hearts be filled with joy. I also pray for those patients, Father God, for those sick people right now. I declare in the name of Jesus, complete healing for them. Touch their soul, their spirit, their physical body, our families, Lord God. I pray na huwag niyo po silang iiwan, huwag niyo po silang pababayaan, Lord God. Do not never leave them, Lord God, nor forsake them. I pray that those who are heartbroken right now, bless them, Lord, and comfort them. May their hearts be filled with your joy, with your peace, with your love. Thank you, Lord Jesus, and may your name be glorified, Lord Jesus. And this is our prayer in Jesus' name. Amen. So God bless everyone, and auf Wiedersehen. Tschüss. God bless.